dito? Nandito na naman kayo? Pare, hawakan niyo nga ito! Napanaginip ako din po si Papa. Galit na galit po siya. Sabi niya po kukunin niya daw po si Mama. Gusto ko magpleto tayo ulit. Sumama ka sa akin. Sama? Sumama ka sa akin. Dito ka na lang. Pero mahal, Sasama ka ba? O iiwan ka namin ng anak mo? Pag-ibig na walang hanggan, hahamakin ng lahat, pati kamatayan. Pangarap ni Danicang makapagtapos at maging guro. Pero nang namatay ang ama, napilitan siyang tumayo bilang padre de pamilya. Plano ni Danica na ipagpatuloy ang naudlot na pangarap. Pero paano kung nahulog na ang loob niya kay Miguel? Na ang kinabubuhay ay pagbabantay sa mga patay? kamusta pa? Si Angel ho, nasa Japan na. Doon na ho siya nagtatrabaho, kaya kami na lang ni Nanay ang makakadalaw sa inyo ngayon dito. Ako, mahal. Yung bunso natin nandun na nga sa sa Japan. Aba mabuti naman nakakaluwag-luwag na kami. Pasensya na ho kayo ha. Ako tong panganay pero ako yung walang naitutulong ngayon. Uy, ano ka ba? Ito talaga? Hindi ba? Kaya nga nakapag-abroad yung kapatid mo dahil sa'yo. Hindi ka nga nakatapos ng pag-aaral dahil kailangan mo magtrabaho. Ako nga itong hindi nakapag-ambag. Nasusasus ang nanay ko. Nagdadrama pa ho. Inaagawan ako ng pagdadrama sa'yo. Oh, alam nga may ikaw lang marunong magdrama, no? Oo, sige na nga po. Sa inyo na po ako nagmana. Pero pa, seryoso. Pangako, tatapusin ko po yung kolehiyo ko. Di ba yun naman ho yung gusto niyo sa akin? Yung makapagtapos ako ng pag-aaral at maging teacher na katulad ninyo. Alam mo, mahal, namimiss na kita. Kaya lang pag iniisip ko na masaya ka na sa piling na may kapal, kahit pa paano gumagaan ang pakiramdam ko. Pero sana talaga pa, sana hindi mo muna kami iniwan. E di sana magkakasama pa ho tayo ngayon. Sumama ka sa akin. Grabe ka! Huwag ka nga ganyan. Kala mo nakakatawa ginawa mo? Sorry po. Talagang aatakin ako sa puso. Ano ka ba? Ito po, gusto ko lang po dalhin ito. Pira tong batang to. Sorry pa. Ito kasi. Sorry Ako po. sa'yo. Yung pati si nanay natakot oh. Gusto ko lang naman po kayong imbitahin po sa amin pagkatapos ng po ninyo dito. Ay, hindi na mahal. Pagod na yan si nanay. Nakakahiya. Tsaka nakakahiya. Ay, hindi naman. Nasaan ba ang bahay mo? Malapit lang po. Ah, ganun ba? Pasensya na po kayo dito sa akin, ha? Ito lang po kasi napundar ko, eh. Buti nga po, pinayagan ako ng amo ko tumira dito, eh. Kaya ito lang po napundar ko. Ay, alam mo na meron siyang inaalagaan ho na 20. Na bata? Ay, mga puntod po. Tapos minsan naman ho, may exercise sa construction, kaya... Itong batang to. Kung makapagpaliwanag ka, para namang may problema ako na dito nakatira si Miguel. Mag-iisang taong ko nang kilala tong boyfriend mo. Wala naman ako naging problema, Salamat po, tita. Kaya lang, ang pakiusap ko sa inyo, ha? Huwag kayong magmamadali. Baka mamaya, bukas makalaway, biglang kakausapin nyo na lang ako dahil kailangan nyo na magsama. Huwag ganun, ha? Miguel, may banyo ka ba dito? Opo. Opo, ito po, dito po. Paggamit, ha? Sige po. Malinis po yan.
yung sinabi ni nanay, di ba? Paano na tayo magsasabi niya yan? Nay, akin ho, ako na lang ho yan. Ako na ho, ayoko humapagod kayo eh. La 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 la. May pabibili ka sa akin, ano? Nanay ko naman no, advance mag-isip. Hindi po. Wala po ako ipapabili sa inyo. Itatanong ko lang ho sana kasi, po bang pag-aaral ko ng college, tuloy po ba yun? Siyempre. Hindi ba sa katapusan may padadala si Angel? Isip ko ho kasi, paano ho kaya kung next year na lang ho ako mag-aaral ulit? Bakit naman? Danica? Anong nangyayari sa'yo? Ha? Tapatin mo ako. Tapatin mo ako! Ano? Buntis ka ba? Diyos ko. O ngayon, bakit hindi kayo magsalita? Diyos por santo, Danica, alam mo na ang kapatid mong bunso, yun na lang inaasahan natin. Tapos, gano'n pa gagawin mo? Pananagutan ko naman po siya eh. Dapat! Alam ko naman pananagutan mo eh. Pero hindi ako nagkulang sa inyo, hindi ba? Sinabi ko sa inyo, hinay-hinay lang, huwag pa dalos-dalos. Ano nga yung sasabihin ng mga kapitbahay? Na yung anak ko napuntis ng walang kasal? Na hindi naman ho importante sa amin yung sasabihin ng ibang tao eh. Ang mahalaga po sa amin, yung pagtanggap ninyo. Tinatanggap ko naman kayo. Ang sa akin lang, Danica, ano na mangyayari doon sa pangarap ng tatay mo na makatapos ka ng pag-aaral? Paano mo matatapos yan na ngayon magkakaroon ka na ng pamilya? Nay, susubukan ko pong matupad pa din yun. Sorry na po. Sige. Basta ito ang gusto ko, ha? Gusto ko ikasal kayo. Kahit simple lang. Kahit hindi magarbo, basta kasal kayo. Pwede ba yun? Opo. Nasaan ba kasi asawa mo? May libing kong inaasikaso eh. Ikaw ba talagang ayaw mo dun sa atin tumira? Ilang beses ko na hong kinausap si Miguel tungkol dyan. Eh, nahihiya daw ho sa inyo. Ayoko naman akong pilitin pa. Baka sabihin pa niya, minamaliit ko siya. Minamaliit ka agad? Aba, hindi lang pala ako may advance na pag-iisip dito eh. Ay, nako. Eto. Alam mo, mahirap maging isang ina. Magiging mas matatag ka kapag may pananampalataya ka sa kanya. Salamat po, Nay. Mukhang kailangan ko nga po nito. Alam niyo kasi parang may nagpaparamdam po sa akin dito. Alam niyo na, siyempre yung mga kapitbahay namin, mga patay. Naku, huwag mo nga pag-iintindihin yung mga multo-multo na mga namatay. Hindi totoo yan. Sabi ko sa'yo eh.
sa'yo, walang mga multo-multo. Huwag mo nga pag-iintindihin yan. Oh, ma, andyan pala kayo. Ano ka ba? Pambihira ka. Ugali mo talaga yung manggulat. Sorry po. Asawa mo, talagang atakin ako sa puso na lang. Hindi ka pa ba nasanay dyan? Ano? Sorry po, pasensya na po kayo. Kumain na po ba kayo? Eh, naparami po yung handa dun sa libing eh. Ito po, may pagkain po. Siguro nga, no, ganun talaga mga biyanan, eh, no? Ang hirap sa pinahingin, eh. Mabait naman siya, pero paminsan talagang ramdam mo na mali talaga tingin sa akin, eh. Alam mo, Dre, ikaw lang yung nag-iisip niyan. Buti ka pa nga eh. Suportado kayo ng biyanan mo. Eh ako, wala. Nga nga. Yeah. Sobra ka naman. Uy! Ano to? Hindi, Dre. Ano to, ah? Baka kung sino may-ari niyan, ha? Oh, Alam mo naman yung kasabihan na matatanda dito sa atin. Yung ibang mga gamit dito, may dasal pala ng demonyo. Naniniwala ka pa dun? Ang dami ko ng gamit na uwi sa bahay, no? Wala nang demonyo nagpapakita sa akin, eh. Mas demonyo pa yung mga adik na tumatambay dito sa sementeryo. O talaga, puro Uy, mahal! Pahinga muna kayo. Kumain muna kayo. Ah, kung mo, naglakad ka pa dito. Siyempre. Hi. sweet naman talaga ng misis mo. Sana may ganyan din ako misis. Wala, ako lang pwede magka-diabetes. Pwede na natin to. Mahal, tinan mo to. Ano nga ba to? Ganda mo sa mo. Maandar, oh, di ba? Konting linis lang, pwede na natin i-display yan. Mal! Mal! Ano nangyari? Mal! Suligan natin. Halika na. Halika na. Kumapit ka lang. Ano ba? Si Miguel. Parang may masama nangyari kay Miguel. Mula sa Japan, nabalitaan ni Danica ang karumal-dumal na pagpatay kay Miguel. Kaya't agad siyang umuwi para kahit sa huling sandali ay makita ang kanyang asawa. Sabi ko iniwan. Sorry ko na. Pagod ako. Pero bakit ganito? Bakit mo ko iniwan? Pabalik naman ako. Ay, gumising ka na, please. Parang hawa mo na gumising ka na. Babalik na ako. Babalik na ako sa'yo. Babalik na ako. Huwag mo lang kaming iwan. Huwag mo lang kaming iwan. Mama, nasa heaven na po ba si Papa? Oo, kasama na siya ng lolo mo sa langit. Kaya tuwing gabi, lagi mo na siya makikita. Isa na siya sa mga stars sa langit. Bakit po siya naging star? Para nakikita niya tayo palagi. Nakikita po tayo ni Papa?
At simula ngayon, lagi na niya tayong gagabayan. Kaya dapat lagi kang good girl, ha? Kasi makikita din niya kapag bad girl ka. Opo. Sige na, anak. Tulog ka na. Tulog na tayo, ha? Good night. Good night. Mahal, huwag ka na umiyak. Mahal, sorry ha. Kung hindi kita iniwan, baka hindi nangyari sa'yo to. Sana mapatawad mo ako. Wala kang kailangan hihingi ng sorry. Ginawa mo naman yun para sa anak natin, di ba? Hindi ka nagalit? Kahit kailan, hindi ako nagalit sa'yo. Kasi mahal kita. Hi, anak! Magandang umaga po, Nay. Aba, mukhang maganda ang gising natin Napanaginipan ko kasi si Miguel eh. Napatawad na daw ho niya ako. Sabi ko naman sa'yo dapat hindi mo sinisisi yung sarili mo sa nangyari sa asawa mo. Alam mo, Nay, kahit na panaginip lang yan, pakiramdam ko ho. Totoo. Napanaginip ako din po si Papa. Galit na galit po siya. Sabi niya po kukunin niya daw po si Mama. Apo, panaginip mo lang yun. Gusto ko magpleto tayo ulit. Ako din. Sumama ka sa akin. Sama? Sumama ka sa akin. Dito ka na lang. Pero mahal, Sasama ka nga. O iiwan ka namin ng anak mo. ano? Ariela? Ariela! Ariela! Kumapit ka lang. Saan ka ba dadalhin to? Makakabot kaya to sa delivery mamaya. Hoy! Jerome! Sumama ka na sa akin. Sumama ka na sa akin. Anak, kinuusap ko si Pastor tungkol dyan. At ang sabi niya, hindi daw ang kaluluwa ni Miguel ang gumugulo sa atin. Eh, ma, kung ganun, ano yung nararamdaman ko? Ano yung nakikita ko? Anak, hindi ko alam. Ma? Si Miguel, nasa likod mo. Totoo nga kayang hindi matahimik ang kaluluwa ni Miguel sa kabilang buhay? Kaya't patuloy siyang nagpaparamdam sa kanyang mag-ina.
Ano ang mensaheng gusto niyang iparating? Abangan sa susunod na Sabado ang ikalawang yugto ng aming kwento. Dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Mari Divero. Kumapit ka lang. Saan ka ba dadalhin to? Makakabot kaya to sa delivery mamaya. Uy! Jerome! Sumama ka na sa akin. Sumama ka na sa akin. Anak, kinuusap ko si Pastor tungkol dyan. At ang sabi niya, hindi daw ang kaluluwa ni Miguel ang gumugulo sa atin. Eh, ma, kung ganun, ano yung nararamdaman ko? Ano yung nakikita ko? Anak, hindi ko alam. Ma? Si Miguel, nasa likod mo. Totoo nga kayang hindi matahimik ang kaluluwa ni Miguel sa kabilang buhay? Kaya't patuloy siyang nagpaparamdam sa kanyang mag-ina. Ano ang mensaheng gusto niyang iparating? Abangan sa susunod na Sabado ang ikalawang yugto ng aming kwento. Dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Mari Divero. Kumapit ka lang. Jerome, saan ka ba dadalhin to? Makakabot kaya to sa delivery mamaya. Uy! Jerome! Sumama ka na sa akin. Sumama ka na sa akin. Anak, kinuusap ko si Pastor tungkol dyan. At ang sabi niya, hindi daw ang kaluluwa ni Miguel ang gumugulo sa atin. Eh, ma, kung ganun, ano yung nararamdaman ko? Ano yung nakikita ko? Anak, hindi ko alam. Ma? Si Miguel, nasa likod mo. Totoo nga kayang hindi matahimik ang kaluluwa ni Miguel sa kabilang buhay? Kaya't patuloy siyang nagpaparamdam sa kanyang mag-ina. Ano ang mensaheng gusto niyang iparating? Abangan sa susunod na Sabado ang ikalawang yugto ng aming kwento. Dito lang sa Tadhana. Magandang hapon, ako po si Mari Divero.